Guys, Eid Mubarak. So, isang sobrang lungkot na balita ang tanggap natin today. May isa naman tayong kababayan nagpakamatay dahil daw sa pangbabasa kanya. So, hindi natin alam kung totoo yun. Kasi may nakita akong nag-post na may may kinuha daw siyang 100, nasa worth of 100,000 riyal kasi nasa Saudi siya. Wait lang guys. Sobrang sarap nito, gawin mo guys. So, mayroon pa daw 40,000 riyal na nawala sa bank account ng kanyang amo. Itong si kabayan, TikToker influencer siya sa Saudi. So, yun, hindi natin alam kung yun ang dahilan kung bakit siya nagpakamatay. Hindi rin natin alam kung totoo yun, 'di ba? Baka sinisiraan lang siya. Ang hirap na kasi ngayon. Sobra ng toxic ng mga tao. Kahit konting lang nakikita mo sa ganito ganyan, pinupost ka na ganyan. Kaya ako, ayoko na. Wait lang guys. Hindi natin alam kung totoo yun ang dahilan kung bakit siya nagpakamatay, di ba? Para sa akin naman, kasi kahit pa hindi pa man yan ang unang may kababayan natin na nagpakamatay, di ba? Dahil sa stress or anything, ano pa man yan, mga depression na pinagdadaanan. Lahat tayo nagkakaranas ng ganyan. For me, ako sobrang hindi ko makakalimutan itong experience ko na to sa buhay ko na hindi ko alam kung bakit paano ko yung nalagpasan. Basta itong experience ko na to na hindi ko ito makakalimutan. Ang daming realization, ang daming aral na nakuha ko doon. Sobrang stress ako that time nung nasa Dubai ako. Nagkautang ako ng worth of nasa 3,000 plus dirham. So imagine, nasa 50,000 pesos yun sa Pilipinas. Ang nangyari kasi nun, may naklik akong link na nag-send sa message ko. Ito be aware din sa kababayan natin na may mga SIM card. Na mag-ingat po tayo, lalo na kung nakapangalan. Kasi bawat isa naman sa atin, di ba, na binibilihan ng amo, naka-register talaga sa pangalan natin sa Imarat. Sa ikama natin yung SIM card natin. Meron din mga amo na sa pangalan nila naka-register yung SIM card na bibigay nila sa atin. So, mas lalo tayong masecure doon kasi pangalan nila nakaano. Anong nangyari doon? Ninaklik akong link na nasa message ko para yun sa load. So, every day, nagre-research yung utang na yun. Yung load na yun sa SIM card ko. Nakakautang ako doon sa Etisalat na SIM card company. Nung una, may nagtaka din ako, may nag-send na sa akin na ito, may nag-credit ka na, nasa 400 na. So, nagpanic ako na. Pero, hindi ako ng sobra. Sabi ko, baka
pagbili ko ng load, mababayaran ko din. Pero hindi nabayaran yun. Nag-load ako that time ng nasa 500 dirhams, imagine mo. Nagtaka din yung amo ko bakit ako nag-load. Sabi ko, ganito, kailangan na ng pamilya ko. Kasi ang akala ko, mariresolve ako yung problema na yun na ako lang. Yun ang ano ko din. Sabi ko kasi, di ba ganito ganyan, pag mag-load ako, mababayaran ko yun. So, nag-load ako ng sa worth of 500. Pag-load ko ng worth of 500, hindi ko rin nabayaran, Everyday, nagre-recharge hanggang sa umabot yun ng nasa 3,000 na. Yun, nasa 3,000 dirhams na. So, ayun na nga. Nasa daan pa yung amo ko, nasa bahay ako nun. Hindi ko alam kung paano niya nalaman. Hindi ko maano kung na-send ko ba sa kanya yung sinit ng computer sa akin na ganun, na yung nagkakautang na ako ng ganun, or siya mismo yung nakakita sa ano, kasi pwede niya yung madiditik pag may apps yan ng Etisalat, may apps yung amo mo, yung number mo, titingnan niya doon sa apps na yun, makikita niya kung ilan yung na-load mo, ano yung basta lahat ng everything na ano sa SIM card mo, makikita niya doon. So, doon niya nalaman na nagkautang ako ng ganun kalaki. Sobrang galit niya kasi pati siya nalakihan din sa ganun. Imagine na 3,000 plus. So, doon na ako sobrang nagpanik na ako. Sobrang stress ko na ilang araw. Umabot din yun ng ilang araw. Umiiyak lang ako. Hindi ako makatulog. Sobrang dry ng utak ko. Hindi alam ng kamag-anak ko yun. Hindi ko alam kung paano Sabi ko, that time, may kailangan din ng mga kapatid ko. Kailangan din nila, may mga needs din ang mga kapatid ko that time. Ang ginawa ko, buti na lang may mga kaibigan akong shout out po sa inyo. Salamat sa shout out ko pala sila. Nakautang ako sa kanila. 2 kaibigan ko nagutang ako ng 1,000 dirhams. So, doon ko nabayaran. Binayaran ko talaga kasi ang inisip ko doon, nagre-research kasi yun Kapag di ko siya mabayadan on the spot, everyday nagre-research yung utang na nag-i-interest. Kapag sobrang laki na yun, hindi ko na kayang bayaran, hindi na ako makakalabas ng bansa. Yun ang inisip ko talaga. Sabi ko, grabe, hindi na ako makakauwi ng Pilipinas. So, yun. So far, nabayaran ko naman siya. Hay. Without my experience, hindi ko talaga makakalimutan kasi sobrang stress ako talaga kasi hindi ko nakasalalay yung buhay ko dun Hindi talaga makakauwi ng bansa once ako dumami yung utang na yun kasi yun naka-register yun sa ikama ko wala akong magawa kasi sa ikama naka-register yung talagang ko, hindi ako makalabas ng bansa, baka makulong pa ako, ay grabe. Ay, sana hindi niyo maranasan yung naranasan ko kasi grabe. Yan kasi yung pinakamalaking utang na yun yung pinakamalaking na utang ko sa buong buhay ko na sa worth of 50,000. Grabe. So, yun lang. Malabig na. Minute na to. Siya, guys, sobrang sarap nito. Parang halo-halo siya. Siya na may fresh milk with condensed and grapes. Sobrang sarap,